Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. May pinakabagong weather update tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa mga susunod na oras. May update tayo kay Bagyong Krising na ngayon ay mas lumakas pa. May pagbabago sa mga lugar na direktang tatamaan ng sentro at mata ng bagyo. At alamin natin ang mga lugar na nakataas na ngayon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 na posibleng itaas pa sa Signal number 3 sa mga susunod na oras. So ngayong araw mga kabayan, si Bagyong Krising ay patuloy na tumatahak sa direksyong patungong Northern Luzon. Sa loob ng susunod na mga oras, posible na itong maglandfall sa mainland Cagayan, kaya't ngayon pa lang dapat nang maging alerto ang lahat sa mga posibleng epekto nito. So alamin natin ngayon yung mga lugar na kanyang posibleng daanan at kung ito nga ba ay mas lalakas pa to typhoon category sa loob ng susunod na 24 oras. Pag-usapan natin mga kabayan ang pinaka-exact na lokasyon ng sentro at mata ng Bagyong Krising. Sa ngayon, meron na lamang siyang layo na 115 kilometers sa east-northeast ng Tuguegarao City o Cagayan. Mas lumakas na ito dahil taglay nito ang lakas ng hangin ngayon na pumapalo sa 80 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 120 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pa southwest, northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa mga lugar na pinaka-apektado ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at posibleng itaas hanggang sa Signal number 3 kapag naglandfall na ito, nga po si Bagyong Krising sa mga susunod na oras. So yung mga lugar na apektado ng Signal number 2, narito po ang mga lugar at mga lalawigan sa Luzon. Sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Hilaga at silangang bahagi ng Isabela, Apayao, hilagang bahagi ng Kalinga, Abra, Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur, silangang bahagi ng Ifugao at sa may Mountain Province. Ibig sabihin ng mga lugar na ito ay aabuti ng 65 km hanggang 95 km per hour ang lakas ng hangin sa loob ng susunod na oras. Inaasahan ng minor hanggang moderate na epekto dahil sa gale force winds sa mga lugar na ito. Ang tropical signal number 1 naman ay nakataas din sa ilang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cabra, Benguet, part of Ilocos Sur, La Union, hilagang Pangasinan ng Aurora, hilagang silangan ng Nueva Ecija, Fulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. So mga kabayan, dahil sa pinalakas na habagat kasabay ng banta ni Bagyong Krising, huwag po nating ipagsawalang bahala ang posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na ating nabanggit kanina. Yan po ang mga unang lugar na makakaranas ng epekto at lakas nga nito si Bagyong Krising. Sa ngayon, malaking bahagi po ng Luzon kasama ng Metro Manila, mga kaibigan, ay nakakaranas na ng mga pag-ulan ngayon. Mula Sabado hanggang Linggo, inaasang lalong lalakas pa ang epekto ni Krising. Hindi lang ulan kundi bugso ng hangin, malalakas na alon at matitinding pag-ulan ang posibleng maranasan. Sa ngayon mga kabayan, maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari habang palapit ito sa kalupaan. Dahil kapag tuluyan ng tumama sa lupa si Bagyong Krising, lalo na sa mainland Cagayan, doon natin mas matinding mararamdaman ang kanyang bagsik. Kung titignan natin mga kabayan, balot na balot ng makapal na at maitim na ulap ang malaking bahagi ng bansa, lalo na dyan sa may northern, eastern at central Luzon. Itong mga lugar ang direktang dadaanan ng mata o sentro ni Bagyong Krising, kaya't maganda po tayo kabayan at asahan ng malawakang pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin. Ngayon mga kabayan, tignan natin ang tinatawag na track at intensity forecast kung saan makikita natin kung ito nga ba ay magiging typhoon category sa mga susunod na araw. So mga kabayan, malinaw na nakikita natin sa datos na tatama ito sa kalupaan ng mainland Cagayan, pati na rin sa ilang bahagi ng Luzon. Posible ang landfall sa mga susunod na oras, kaya maging alerto po tayo at paghandaan po natin ito. Pagdating ng Sabado ng hapon hanggang Linggo ng madaling araw, inaasahan nating lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility at lalo pa itong lalakas at posibleng aabot bilang severe tropical storm at posibleng maging ganap naman na typhoon pagsapit ng Lunes ng hapon hanggang Martes. Pero wag na kayong masyadong mangamba mga kabayan dahil sa oras na lumakas ito bilang typhoon category, ay nasa labas na po ito ng ating bansa. Pero asahan pa rin natin na palalakasin nito ang southwest monsoon
o epekto ng habagat. At ayon sa ibang international weather models, pagkatapos lumabas ni Bagyong Krising, may posibilidad na may mabuong bagong bagyo o sama ng panahon sa bandang norte na maaring kumilos pa ilaga. Bagamat hindi pa nakita na ito itatama sa kalupaan, huwag pa rin maging kampante dahil maaari pa rin itong magdulot ng malalakas na ulan, dala ng habagat na hihilahin nito, at posible ito makaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Kaya't napakalaga ng tuloy-tuloy na pag-monitor sa mga weather updates natin na dapat natin pagandaan, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mga kababayan, maging handa po tayo at manatiling mag-ingat at ugaliing makinig sa mga opisyal na abiso. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.